brothers. We have the mga brothers here. Dito tayo makita ang ating mga nasa, ayan. So, welcome po finally sa ating 2 months ago plan activity. Malapit na po mag 3 months kasi ano yun, September 2, November 2 na. So, ayan. So, pinilit na po natin ang magawa na to. Kasi overdue na siya. Nakilang putok na ang vulkan, ilang bagyo na dumaan, nakakalumindol na. Ilang bagyo na. Ilang bagyo na po ang dumaan. Yun. So, sige po. So, to start with, we'd like to acknowledge the presence of Father Tatay as the presiding here in our activity. And I'm conducting po, Mr. Gret. And I'd like to also to welcome Sister Joy Rapid as our second counselor as the Society State Leader. And at the same time, Cool Relief Society, the first secretary. So at last, natuloy na po yung ating activity para sa home storage and production after 2 months. Hindi nga lang 2 months. Advisory. Bali, nag-training po kami sa state, July pa. July 3, July 4. Lahat ng presidency. Tapos, dapat nung So, ayun na, pambungan. Alam naman natin lahat to. At pinayuhan tayo ng mga leader ng simbahan mag-imbak ng pakunahing supply ng pagkain at tubig sa bahay bilang paghahanda sa panahon ng pangangailangan. So, ito po ay doktrina at mga tipan sa 100, verse 109, 8. Kapag nagsikap tayo na ihanda ang lahat ng ating kinakailangang bagay, tayo ay mabibiyayaan ng kapanatagan. So, totoo naman po yun, lalo sa nakaraan na pandemic. Ang hinihingi nga lang sa atin, di ba, 72 hours kit. Sa nangyaring pandemic, di ba, 2 years tayo. 1 week pa nga lang kung talagang walang-wala tayo, di ba, walang tayo kahit noodles going to. So, kaya talaga tayo binigahanda. Hindi na po tayo ngayon 72 hours kit. At least 3 months po yung required ng area. So, sis, ayan nga yun. Maaaring madali tayong ma-stress sa food storage na to, di ba nga? Kasi nga, mahirap mag-provide, lalo pang biglaan. Ito, sabi ni Bishop W. Christopher Wall na hindi inaasahan ng Panginoon na gumawa tayo ng higit sa ating makakaya. Ngunit ang inaasahan niya ay gawin natin ang kaya natin kapag kaya na natin itong gawin. So, halimbawa po, pag nag-grocery tayo, halimbawa, magsubi muna tayo ng kahit 2 sardinas, additional lang ba? Tapos, huwag niyo po yung papakita sa mga bata, lalo yung mga easy open gun. Sigurado yan, lalo corned beef, yan, yung madalaling tuna. Magugulat kayo, kala niyo may storage pa kayo, yung wala na kayong bubuksan pag sa panahon talaga. Sis, yan. So, ayan po, ito po, makapagsisimula tayo sa maliit na at gumawa ng may karunungan at kaayusan. Ayan daw ay makikita sa sa'yo? So, verse 27. Ito nga po, yung panandalian or short food storage natin, yung mga dilata. So, alam naman natin yan, kailangan lang talaga natin. Nakakalimutan kasi natin na gumawa talaga eh. Actually, pinag-check nga po kami kung sino pa yung may 72 hours sleep. So, mahirap eh. Kasi kahit kami ang leaders. 72 minutes lang. 1 week na! Maglalagay ko 1 week para 2 days pa lang. Tapos na. So, ayun nga po, yung sardinas, yung alam nyo, at saka po pala, yung ilalagay natin sa ating food storage daw ay number 1, yung alam nyo kakainin ng anak nyo. Tapos, pag number 2 nga kayo, yung kailangan na gagamitan ng abrelata. Kasi pagka easy open nga, kukunin nila kukunin. Eh pag may abrelata, di ba? Katulad ng pork and beef, di naman nakakainin. Eh, di nandiyan ba yan habang buhay yun dyan. Hanggang di na expired. Ay, tapo mo muna yung abrelata. Kaya meron tayo mamaya doon sa ano naman yun, sa mga ibang topic. So, tubig, ito pinakamahalaga. Sabi, mamaya meron pala doon. Tapos ito, pang matagalang food storage, ayan, mamaya may second part tayo. Iba pa ang pangangailangan. Dito po yun, sabi ng umbrella. Next po, ayan, panandali ang food storage.
Eto nga, ito. Magsimula ng pag-imbak ng kaunting supply ng mga pagkain na karaniwan ninyong kinakain. Magtakda ng mithiin na nararapat sa inyong sitwasyon. Okay lang na magsimula sa maliit. O, ayun nga po. Pag halimbawa sa isang linggo mag-grocery ka, pwede kang magsubi kahit 2, 3 dilata, tapos itlog, yung pang ano lang. Ayan nga, ito yung medyo, ang pinakamahalaga dito, tignan nyo po yung expiry date. So palagi tayo dun mag-check pag nag-grocery tayo, maglaan po tayo ng oras, hindi yung kukunin lang natin. At saka expect nyo na, yung mga nasa unahan, yung mga dicer na yan, yung mga pa-expired na. So kukuha kayo dito sa likod, ganun lagi si Karan. Kasi lagi ako, sige lang ako, sa aligaga ako, ay, ganun. Tapos yung tasty one day na lang, hindi yung ginawa ko, inubos namin kahit hindi pa namin dapat kainin. Kumbaga, yun nga, lesson learned ko. Tsaka every time, mas maganda daw, lagyan nyo ng, kasi maliliit ang expiry date eh. Lagyan nyo daw ng parang sticky note. Yung maliliit lang ng parang size. O yan, kahit ano, basta didikit siya, para at least, or note, or note po dun sa pinaka-ano nyo, lagay nyo, halimbawa, ligo, kailan siya. Diba? Maling, kailan siya ma-expire. So, ayun naman po, yung mga, ito naman is pangkaraniwang na talaga natin ini-storage. So, next po, para lang hindi mabigat daw sa ating bulsa, isasabay natin sa pag-grocery natin. Halimbawa, magsimula sa pagkakaroon ng supply para sa isang linggo. So, isang linggo lang muna para hindi masyadong mabigat. Totoo lang, pag talagang binigla mo yan, talagang kurot na kurot yun sa bulsa mo, tapos 1 week lang, ubus na. Patuloy itong pagdagdag ayon sa inyong kakayahan. So, yun po, pag kumita kayo, mga 2 dilata, mag-isip ng mga magagamit ninyo para makapagluto ng masustansyang pagkain kahit na wala kayong mabiling sariwang pagkain. Kabilang sa mga ito ang mga dilata at nakapaketing pagkain na hindi madaling masira. So, ayun, kasi katulad niya, hindi kayo makalabas, di ba? Noong pandemic, wala tayong option na hindi makabili ng gulay, puro dilata. Mag-iisip po tayo kung ano yung alternative na pwede natin isahog doon sa dilata natin kasi nakakaano rin naman sa tao. Oo, pag-ulit-ulit. Tsaka, hindi rin ako kumakain ng sardinas eh, pero siguro sa panahon na yun talagang no choice ka lang. Kasi magpasya kung ilang magpasya o mag-decide kung ilang pagkain at kung gaano karami nito ang inyong iimbak. At sa paghahanda nito ng inyong mga regular na pagkain, gamitin ang mga ito na bago ito mapalis. Ayun nga, yung pinaka-expiry date. Pagkatapos ay bumili ng bago, para mapalitan na naman sa storage. Para sa karagdagan idea tungkol sa panandali, ang food storage, eto po, pwede nyo po siya makita lahat dito po nakapost sa churchofjesuschrist.org. Doon lang inspiration, doon po namin na ano yung topic na to. Nandun po lahat. Kahit po yung mga gagawin natin ngayon, nandun din po yung iba. Next po. Napakakailangan, mahalaga, kahit walang pagkain, mabubuhay tayo basta may tubig. Kailangan ng tubig. Mag-imbak ng kahit 1 galon, 4 na litro para sa bawat tao. Bawat tao po imagine. Sa isang araw lang yan, bawat araw. So dapat 4 liters sa akin, iba pa yung sa mga anak mo. So isa times mo po yun kung ilang liter. So ngayon pinag-usapan namin ng sustainability. Hindi dapat pala napakadami nating galon. Dapat Per head eh. no? Per head na. Kailangan 4 na litro sa isang tao sa isang araw. O kung maaari, mag-imbak ng sapat na tubig, tatagal ng 2 linggo. So, ilan yun? 4 liters times 14. Sa isang araw pa lang ilan liters yun, di ba? Eh, minsan nga, wala pang tayong tubig. So, kung ang tubig ay nakukuha ng malinis at ligtas inumin, hindi na ito kailangan i-purify bago i-imbak. Kung ang tubig naman ay kailangan ninyong gamitin ay hindi ligtas inumin, pag-imbak ng gamit na panglinis ng tubig tulad ng filter o aqua tubs. May nabibili daw po si Shopee ng aqua tub. Mura lang yun. Kung wala kayong pang boil, yung galing yung no choice na kayo, galing sa poso. Diba, papakuluan nyo para may inumin. Pero din daw, pwede na kayong bumili, at
least nakalagay lang sa bag yung aqua tap. Pag madumi yung tubig, at hindi madaling mabasag at hindi tumatagas, huwag gumamit ng plastic na bote na dating pinaglagyan ng gatas o juice o mga non-food item. Bawal po nga yun eh. Kasi dyan sa mga bote na yan, may nakalagay dyan, di ba, kung recycle, kung pwede siyang gamitin ulit or hindi na siya pwede Ito yung mga soft drinks, hindi Oo. pwede gamitin. Isang beses lang kasi talaga yung one-time use lang yun eh. Parang mako-contaminate siya. Ilayo sa mainit. Yan, yung mga nakabilad sa labas, pwedeng sumakit po yung mga siya natin. Sa sahig o simento, ilagay yung tubig kung wala itong mapipinsala kahit makatagas ang lagayan nito. O para sa kalagagan, katulad yan po. Meron talaga yan siya. Punta tayo sa churchofjesuschrist.org topics. Next. Ayan, ito naman po yung pangmatagalang food storage. So, ayan na nga po yung i-actual natin ngayon. So, ito, yung mga beans. Paunti-unting mag-imbak ng mga pagkain hindi madaling masira. Narito ang isang listahan ng mga pangunahing pagkain na masustansya. Mga butil tulad ng bigas. Ito po, hanap lang po kayo ng mga 1.5 nyo. Tapos, kailangan i-ano po muna natin, linisin natin. Yung as in, walang tuyong-tuyo siya. Kasi once na nagbubukbuk daw yan, mga puti-puti. Kaya kailangan siya, malinis, tsaka tuyo. Bago nyo ilalagay yung pasta, yung oatmeal, yung rolled oats, mais, kasi yung mga munggo, yan, masatagal yan. Pero kailangan mo lang tubig kasi pagka meron tutubo na Pero yun. pag matagal na bubuk-buk yun. Siguro nga, kasi kaya nga dapat every 3 months, i-check mo talaga. Kasi every time talaga, hindi mo rin sigurado eh. Sobrang tagal na ba naman? Madaming munggo eh. Meron yan eh. Di ba sabi meron yung parang nilalagay na, kung medyo matagal. Di ba yung nakikita natin mga food na parang maliit na rin ang pa? Ayan na parang pagluluto kayo naman pala, baking soda naman yan. Oo, meron sinabi sa natin. Ayan, ang mga pangiimbak ng mga bagay na hindi pagkain ay halos kasing halaga ng pag-iimbak ng produktong pagkain. Kain. Sis, next. Ayan. Ang ilang mahalagang gamit na dapat i-imbak. Ito, actually, na-training na rin natin to kay President Makameta ata. Ayan, gamot, napakahalaga. Gamot at first aid supply. At sumunod, siyempre, lalo, may mga maintenance dyan. Diba, yung may mga anak na may hika, kailangan mayroong yan. Meron kayo naka-extra lagi sa pouch nila or sa bag nila. Pangunahing gamit sa paglilinis, kabilang na ang disinfectant wipes. Kasi nga, wala ka namang kain na lang tayo ng kain, hindi tayo maglilinis, edi pwede rin tayong mga poison. Simpleng gamit para sa pagluluto ng hindi ginagamitan ng kuryente. Katulad nga ng kahoy, uling, diba? Mahalaga din pala yan, no? Oo. Hindi ko na pinapansin. Tsaka yung uli, hindi mo. Tumatagal yung uli. Ay, naman. Kasi yung kahoy, mumulis yung kahoy. Pagsanlamig yung kahoy. Tungkol sa food storage, ito na. Saan ko ilalagay ang aking food storage? Katulad nga sa mga ilagay ang pagkain na malinis, malamig at tuyong lugar. Pinakamainam ilagay ang pagkain sa lugar ng mayroon ng temperature o mas malamig pa. Ngunit hindi naman daw nag-yelo. Kung mananigas na lahat yun. Siguraduhin hindi direkta nakapatong sa simento o sa inyong pagkain. Kasi nag-iiba-iba din po yung temperature nito. Minsan na lang. Oo. Tsaka at least nakapatong. Oo, nakapatong ako. Kahit mababa lang na gano'n. Semento. Narito ang mga ilang detalye sa istante. Yan. Paminggalan. Ano yun? Yung lababo. Yung top dyan. Sa lababo yun. Ang mga kahon na ilalim ng kama. Sa loob ng aparador. Kasi ito, bigay na po sa para ito, nilalanggam na, hindi pa niya alam. Kailangan every now and then i-check natin ang check kasi paano tayo magpagkain tayo yung pala Kailangan inspection nila lagi. makakapagay ng ganda na espasyo pang magitan
pag-alis ng mga hindi na ginagamit. Nakagamitan namin yung bahay. Pag sa ang inyong pag nangyari, pag sinunod po na natin ito, para matitira sa bahay natin. Kasi lahat puro mga luma na. Ayan o, isa o higit pa aktibidad sa bahay ng 16 at 17 kanina ng mga tuntunin ng area para sa pagiging handa ng temporal na aspeto ng buhay. So, ayun nga po, depende sa situation nga natin kasi mayroon pwedeng makakabay din siya agad yung araw na to, ito pinag-aralan natin. Eh yung iba, syempre, sobrang hirap mamili talaga. Tapos, isang kingdom lang. To 24. Depende po sa nakasahan natin, sa situation natin. Paano kung baka kaya na bumili para sa food storage o iwas ang pumunta o maging labis-labis ang gagawing pag-iimbak ng pagkain. Kunting pagsikapan ang inyong ibigay. Narito kami ng mga idea. Regular na pamimili. Bumili ng isa o dalawang extra item. Ayun nga, para hindi mabigat. Bawasan ang hindi gaano kailangan mga gastusin. O, di ba? Bawas lang muna tayo ng onte merienda, bili natin ng 2-3 delata. O, ipagbili ang mga kagamitan na hindi nyo kailangan. So, ito nga yung pwede natin yung mga buti-buti dyan, yung mga extra dyan, yung mga damit, pwede yung mga hindi mo na ginagamit, pamigay mo na. Kaya kung gusto mo magkapera, ukay-ukay mo sa harapan ng bahay nyo. Sige, bukas ko na. Maghanap na mga paraan para kumita ng extra pera. Ito po ay laging sinasabi ng simbahan para maging self-reliant tayo. At paano ko gagamitin at pamakapantin ng aking food storage? Gumamit ng isang sistema na pinaka-mainam para sa inyo. Narito ang ilang idea. Ilagay sa inyong grocery list ang anumang item na nagamit na ninyo. O pwede ba kayo? Kaso talaga mga common, palaging siguraduhin na napapanalitili ang itinakda ninyong dami ng food storage. Pag nagamit nyo, palitan din nyo. Kasi, pagka naubos nyo, mahirap na naman ibalik. Diba? Nawala na ngayon sa Nasa naubos na. Ayos na mga item. Ayos na mga item para madaling makita kung ilan ang pinakaluma. Ayun nga, yung una. Basta first in, first out. Ganun. Palit-palitan lang sa likod. Yung nasa likod, yung bago. Unang gamitin ang pinakaluma. Yun. So, serve ng pagkain. So, ito yung time na dito sa mga magandang dilang. Ikaw na muna, Lex. Sino ba? Sister.